So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, nag-sorry na kaya itong si Congressman Pulong Duterte doon nga po sa nagreklamo ng pananakit sa kanya dahil sa nagkaroon ng alitan patungkol nga po sa bayad sa pick-up girl? Nagtatanong lamang po. At beside mga minamahal, meron tayong nalaman. At yung nalaman ko na yon, sabi ko, wow, ganito ba yung isang public servant? Na ang sabi, kumukuha daw po itong si Congressman Pulong Duterte ng mga bugaw or pick-up girls na mga babae para ibigay sa kanyang mga Chinese friends. May katotohanan nga ba yung mga ugong-ugong na usapan na yun? Bakit parang ang tingin nila sa mga kababaihan ay sobrang liit lamang na mga tao? Well, ano pa nga ba nga asahan natin? Itong si former President Duterte, abay, ganun din, 'di ba? Ang tingin niya sa kababaihan ay parang nabibili lamang ang kaluluwa at ang pagkatao. So ngayon, sa mga hindi pa nakakaalam mga minamahal, ito yung video, ipakita ko sa inyo Ito yung ginawa ni Pulong. Tingnan nyo Tingnan nyo yung congressman ninyo kung gaano kakitid mag-isip. Hindi niya man lang inisip yung kanyang pangalan na isa siyang public servant. 'Di ba? Tapos nanghihikayat, nagdadala, 'di ba? Namimigay ng mga babae sa kanyang mga Chinese friends. Alright, di umano. Tingnan natin tong video. Actually, wala na yung sound mga minamahal Yan. Makikita ninyo dyan, parang nagkakaroon na sila ng something like hindi na pagkakaunawaan. Yan. Tingnan nyo kung paano na manakit. Tingnan ninyo, mga minamahal. See? See? Kita ninyo. Takot yung lalaki din kasi may pangalang pinanghahawakan. Tingnan ninyo. Diba? Baka anytime yung lalaking yan, pwede nang diba? Kita ninyo, mga minamahal. See? Diba? Grabe man dikdik. Kita ninyo yan? Tingnan nyo, oh. Tapos yung mga nandiyan sa paligid ni Pulong, nakatingin lang din. Pinagmamasdan yung lalaki na kinakawawa ni Congressman Pulong. Oh, tingnan ninyo mga minamahal, oh. Oh, see? Yan. So, paano kaya ipagtatanggol ng mga DDS yung ganyang pag-uugali ni Congressman Pulong Duterte? Diba? So, ngayon may babasahin ako sa inyo mga minamahal. Ito, balita to Davao City. Isang umaming bugaw ang nagsampa ng reklamo laban kay Congressman Paulo Pulong Duterte matapos umanong saktan siya ng mambabatas sa loob ng isang bar dahil sa hindi pagkakaunawaan sa bayad sa babaeng inuupahan. So yung lalaking yun mga minamahal, yun yung sinaktan ni ni Congressman Pulong dahil parang hindi daw ata sila nagkaunawaan. Kasi 'di ba tawag dito, meron siya mga babaeng hinahandle, 'di ba? Binubugaw. So, hindi natin alam kung kanino binubugaw, kung sa kanya or sa mga Chinese friends ni Congressman Pulong Duterte. Pero yung punto kasi dito mga minamahal, the fact na mali yung lalaki, kasi di ba bawal yung mambugaw, tanong ko nga, pasok kaya sa human trafficking yun? Di ba? Ang tatanong lang pasok kaya sa human trafficking yun? At saka pwede din nilang balik na rin yung lalaki Di ba bawal yung mambugaw? Bakit ka na nga di ba? Nagdadala ng mga babae, di ba bawal yan? Di ba pwede nilang baliktarin yun? Mapera sila mapera sila Congressman Pulong Alright. Ayon sa reklamo, ang insidente ay bahagyang naitala sa CCTV ng establishmento. Sa sinumpaang salaysay na isinumite sa Criminal Investigation and Detection Group or CIDG, inakusahan ni Criston John Moreno, 37, na si Duterte ng pananakit at tangkang pananaksak sa loob ng Hearsay Gas
turob sa barangay ng Obrero, dakong alas 3 ng madaling araw noong February 23, 2025. Si Moreno na umaming nagbibigay ng mga babae sa mga pribadong pagtitipon ni na Duterte at negosyanteng si Charlie Tan. Di ba si Charlie Tan, di umano, drug lord, related sa drugs, ay nagsabing nagsimula ang insidente matapos magreklamo ang isang babae. Matapos magreklamo ang isa sa mga babae na kulang ang bayad, ayon sa kanya, 1,000 lang ang natanggap ng babae, malayo sa original na napagkasundo ang 13,000. O yan, liit nun Pero, well, bariya lang sa kanila yung 13,000. Actually, maliit na yun, mga minamahal. 13,000 na mga babae, tapos 1K lang yung ibinigay. Maliit yun. Diba? Kasi, pumunta kasi ako mga minamahal sa isang KTV. So, syempre, gusto ko din ma-experience, diba, yung 21's life, diba? Alam niyo yun, yung living to the 20's life. Nakikita ko yung mga babae doon sa sa KTV bar, kapag sila ng mga Chinese favorite or nakikidrink sa kanila, bumibili sila ng drinks, mga worth 13,000. Tapos, yung tip, mas malaki pa yung tip. Diba? Umaabot pa nga minsan ng 20 to 30. Diba? Laki-laki ng pera na pulong, 1K lang yung ibinayad. So, bago ang insidente sa bar, sinabi ni Moreno na sila Duterte, kasama si Tan at ilang babae ay nagiinuman muna sa tahanan ng negosyanteng sa Woodridge Subdivision MAA. Pagdating sa bar, nagalit umano si Duterte nang malamang walang nakaalis na babae kasama isa sa kanyang mga escort. Uminit pa ang tensyon nang magreklamo ang mga babae tungkol sa kulang sa bayad. So, dito na raw nagalit ng uso si Duterte at agad na pinagbalingan si Moreno. Inilahad ng complainant na siya ay ilang beses inudyukan, inundayan ng ulo, sinuntok, sinipa at sinasaksak at sa tagiliran habang tinatakot at minumura. Sinabi niya sa akin, papatayin kita, habang patuloy ang pananakit. Yun yung nakalagay sa affidavit ni Moreno. Actually, nabasa ko naman yung affidavit ni Moreno. Ito yung pagsasalaysay lang to mga minamahal. So, dagdag pa niya, sinubukan niyang tumakas, ngunit hinarang siya ng mga bodyguard ni Duterte na di umano'y pinapasara ang mga pinto sa bar. Diba? Grabe. Harassment. Public servant. Tapos ganito yung ginagawa. Nakakalungkot lang talaga mga minamahal. So, sinasabi ni Moreno na pinatay ang CCTV system sa utos ni Duterte, ngunit naniniwala siyang may bahagi ng pangyayari na naitala bago ito naputol. Ayon kay Moreno, tumagal ng halos 2 oras ang pambubugbog pa rito. Tinawanan ng siya ni Duterte habang binibigyan ng 1,000 kada hampas. Pagkaalis ni Duterte, iniwan pa raw siya ng babala na dapat bayaran ng kulang kung hindi ay may susunod pang banta. Dahil sa takot, hindi agad nagpagtingin sa ospital o nagsampa ng reklamo si Moreno. Alam ng lahat sa Davao kung gaano kalakas ang mga Duterte. Natatakot ako, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Gayunpaman, sinabi ni Moreno na desidido siyang makipagtulungan sa mga otoridad at tinitiyak na makatutulong ang CCTV footage mula sa hearsay gastrophobe bilang ebidensya. Wala pang pahayag si Congressman Duterte kaugnay sa mga aligasyon na ito sa oras ng pagsusulat na tala na ito. Alright. So ngayon, yung punto kasi dito mga minamahal, public servant, my God. Public servant, itong si Pulong Duterte. Tapos meron siyang communication sa mga bugaw. Diba? Ano yun? Ganun na lang ba kaliit yung tingin nyo sa mga kababaihan? Nakakainis. Diba sino matutuwa sa ganitong sistema, mga minamahal? Tanong lang sino yung matutuwa sa ganitong klaseng sistema? Sige nga. Ha? Mayroon kang katungkulan, tapos ganyan yung pinanggagawa mo? Maya ka naman sa balat mo. Meron na nga kayong mga issue, tas dadagdagan mo pa. Hindi, nagtatanong lang tayo dito mga minamahal Iskandaloso Well, kung si Sarah, ganun din naman Diba? Nanuntok ng sheriff, merong mga contact sa mga assassin. Diba? Kaya dapat talaga mawala yung mga Duterte na yan Nakakaloka. Dapat mabigyan ng leksyon at disiplina itong si Pulong. Kung ako lang yung tatanungin. Abusado Lalo pa kaya siguro nung naging presidente yung ama niya. Sobrang abusado pa sa abusado. Mayabang na politiko. Diba? Sobrang itim.
Yan lang masasabi ko. Sobrang itim talaga ng mga Duterte. Alright, anyway mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.